O King of all nations and keystone of the church, come and save man whom you formed from the dust. The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon this lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months and then returned home. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Song of Mary is called Magnificat. The great joy or the gratefulness of Mary, singing, "Ang puso ko'y nagpupuri." Today we have another way of looking into the joys of our present times. Kung minsan ang tawag natin dyan, happy hour mentality. Ano po yung happy hour mentality? Yung it is something that is attributed to something we take. Maybe alcohol, maybe cigarette, good time. Good time? Is it really good when you do good time? Is it good? And sometimes we think of good time, something that you have to spend, you have to go out, you have to do it in another place. This kind of happy hour mentality is some kind of an experience of the stress of this time, of our moment. Para bang ang pagtingin ng tao ngayon, trabaho, 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 and then there will be a time that we can just simply make our ways to compensate our pagod. We would maybe sleep hanggang gusto natin, kumain hanggang gusto natin, gumastos hanggang gusto natin, or to indulge something that we feel that would make us happy. And the cycle goes on. In fact, from another perspective, the perspective of happiness also is offered by corporations. It's called work-life balance. It sounds nice. In fact, many human resource development programs in terms of corporate human resources, they use work-life balance. May oras kang magpahinga at may oras kang magtrabaho, designed by corporations. But sometimes I'm beginning to doubt if this is really for us or ultimately for the corporation. They want you to have work-life balance so that your productivity will be assured. Siyempre nga na, kung di balance yung life mo, yung trabaho mo, matatamaan. Yung productivity mo, yung efficiency mo, yung output mo, masasakripisyo. As your manager, I must make sure you have life-work balance. But the intention again is
more than about your person. It's about some kind of a purpose that is beyond you. I would like to propose to you the perspective of the Mary experience of real happiness. It comes from a grateful heart. The joy of Mary comes from a grateful heart. This grateful heart is celebrating a joyful experience and singing about an experience that is not about her, but her joy to a God who has been very great, good to her. Kung titignan mo po si Maria, hindi naman po siya na-promote sa trabaho, hindi naman po nadagdagan ng kanyang ari-arian, pero po nagkaroon po siya ng papapasalamat sa kanyang my soul proclaims the greatness of the Lord. Kung titignan niyo po lahat, it's about God, praising God, God my Savior, from this day, all generation, because the Almighty has done great things. He has mercy. He has shown the strength of His arm. He has cast down the mighty from their thrones. He has come to help the people Israel. It's all about God. Her joy has nothing to do about herself. Her joy is very pure. Ang kanyang kinagagalak, ang Panginoon. Wow! I hope we have that kind of happiness. That we can find happiness far beyond material things can offer. Alam niyo po, mayroong isang strategy ngayon sa planning. Di ba sa planning, iba-iba yung approach? Sino po yung nagpaplano sa inyo? Kung minsan, mayroong pong gap analysis. Ano yung kulang? Takpan. Problem solving analysis. May complicated ng konti, yung tinatawag nilang strategic planning. You do a lot of studies and review about your SWOT, yung strength, weakness, opportunities, and threats. And then meron din yung balance scorecard, your finances, your people, your market, and then your organization. Scorecard, dapat mayroong score yan nung dapat pumapalo dun sa expectations. Marami pong complicated planning strategies. But lately, now that I'm working in a parish, I appreciate one way of planning. Ang tawag po, appreciative inquiry. An approach to planning. Ano po yung appreciative inquiry? Nagpaplano, tinitignan kung ano ang meron. Hindi inahanap kung ano yung wala. Tinitignan niya kung ano yung kakayahan ng organisasyon, ng komunidad, ng pwedeng kumpanya, pwedeng ating organisasyon at parokya. At from there, we use these graces to face the negativities. Kailangan kasi meron kang positive basis when you want to do something. Pero kung negative ka agad, mahirap po. Sa buhay natin, pwede din dyan, appreciative inquiry. You can count your blessings. What do we have? And use this as the graces for you to rejoice. Mary is just simply appreciating what was given to her through a very wonderful God. And I think this kind of happiness is really contagious. Dahil sa kanyang tuwa, pinasyalan niya ang kanyang kamag-anak ni si Elizabeth to share her joy. Mahirap po kasi yung masaya ka, ikaw lang. Mag-ingat po kayo doon. May repeat, mahirap kasi yung masaya ka, ikaw lang. Mahirap po yan. Baka makita ng kapitbahay mo, itang timan-timan kay Kandili. Ngaili-ili kay Kandili. Delikado po yan, delikado. You know, joy and happiness, the pleasure of sharing your happiness is really contagious. It is simply good news. It is simply spreading the experience, walang pagyayabang, the humble appreciation of God's greatness. Sabi ko nga po sa homily ko kahapon at kagabi, it is about our recognition of the giver. Diba? Sabi po natin kahapon, the value of the gift depends on the giver. Depende kung sinong nagbigay. Parang nagiging mas mahalaga. Naalala ko po yung isang nagsisimba dito sa St. Jude. Naghahanap po siya ng trabaho. In fact, may trabaho po siya, kaya lang sa tingin niya sa trabaho niya, hindi na kaya. Kasi college ng mga anak niya,
At magka-college pa yung iba. Sa estimation niya, sa sweldo niya ngayon, hindi na pwede. Kaya po siya naghahanap ng trabaho sa abroad up to the point nag-resign na siya sa present niyang trabaho. Wala siyang trabaho, naghahanap ng trabaho abroad. Masakit po yun sa kanya kasi yung anak niya maliliit po, college, high school, elementary. Yung isa hindi pa yata nag-aaral. And mabigat po sa loob niyang aalis siya kasi wala siyang makitang trabaho dito. You know, yung last days na paalis na lang siya, meron siyang passport, tuloy may ticket na, somebody called him for a new job here in the Philippines. It's a very good job, good enough for him to sustain his family here. Alam niyo po, ginibap niya yung pag-abroad, nag-stay siya dito. Alam niyo po kung anong tawag niya sa trabaho niya ngayon? Kaya ganado siyang nagtatrabaho? Kaya masaya siyang nagtatrabaho? Alam niyo po anong tawag niya sa trabaho niya? Answered prayer. Ang tawag niya sa trabaho niya, God's gift. Di ba may taong nagtatrabaho mabigat? May mga nagtatrabaho makwenta. May mga nagtatrabaho parang obligado. Pareho lang yan. But the perspective of this friend of mine na nagsisimba dito, ang tingin niya sa trabaho niya, grasya galing sa Panginoon. It makes him happy. Pagod siya? Oo. Nagko-commute siya araw-araw? Oo. Mas pagod siya sa dating trabaho? Pagod din. But you see the joy in his life. For many months, he's been working in the new job. He always feel that he's working from the gift of God. He must be like Mary, singing his Magnificat out of gratitude. Minsan po, may isang tatay. May dalawa siyang anak na lalaki. Yung anak niyang panganay, very demanding. Yung anak niyang kalawa, simple joys. Yung anak niyang panganay, dahil yung mga kaklase niya, mamahalin yung sapatos, nagdidemand sa tatay niya na magkakaroon din po ng sapatos kamukha ng mga kaklase niya, latest, Nike, I don't know kung anong version yon. Meron palang ganong sapatos, no? Kung kinukwento niya sa akin, more than 20,000 na sapatos? Meron bang ganon? Sorry, hindi pa po ako nagsapatos ng more than 20,000. Ganda yata no, no? Yung hindi ka napapagod, yun ba? Hindi na nahugasan yung medyas mo, ganun ba yun? Mahal? Ganun ba kamahal yun? Yung naglalakad ka, hindi ka napapagod, ganun pa? 20,000 worth, ha? More than 20,000. Eh, sincere naman yung tatay. Gusto niyang ibili yung anak niya. Kahit na more than 20,000, ang mahal. Inahanap yung model na yon. Nakapunta pa yata sila sa Mabalacat, na kung mayroong outlet doon na puno ng sapatos, hindi nakita doon. Nagpunta sila dito sa NLEX na may outlet din doon, hindi nakita. Nagpunta sa mall dito sa SM, mayroong nakita malapit doon, pero hindi yung talagang model na gusto. Kamukha ng mga classmate niya. Alam nyo, yung nabili, hindi more than 20,000. More than 19,000 lang. Binili, pero makabalagya pa po labi. Nakakaya sa mga classmate ko. Hindi ka mukha nang sa kanila. Pitapos-tapos no po. Pitapos-tapos na lang. And then itong tatay, last week kinukwento yun. Mapay ng bunso ko. Magpasko. Seli ke sapatos. Eko mambalu brand, de seli ko. Katula na? Kapasalamat na? Kaswelo ko kaya? Deng seli ko sapatos, they are much, much cheaper than the shoes of the kuya. Balipot, maswelo ko? Kayakit ko kaya, sinulod na lang. Tsaka ya lundag-lundag, pula-pulay. Eh po maswelo ita, if you are the giver. At kaswelo ko among, o niyan tangigit kayong matutod, makasapatos siya pa. Kamaswelo ha mo. Matutod niyang makasapatos sa pong makatiman. Sincerely. Simple joy. I'm not saying, it has, the happiness of persons does not depend on the tag. Does not depend on the price. Maybe we can talk about quality. But real happiness like Mary, a simple young woman, the joy that really comes from the heart.
I would like even to see the joy of Mary as she's singing this. She's singing Magnificat in front of Elizabeth, her cousin. She's singing this not alone. Pumasayang yan dili. She's praising the Lord in front of her cousin, Elizabeth, or her relative Elizabeth, maybe even with the presence of Zechariah. As she was singing, she was there to serve Elizabeth. She was there not only to visit Elizabeth, but to stand months to take care of her relative who is advanced in years. She knew somebody must take good care of her. Quality time and service, an expression of affection and love and support. And you know, when you are engaged with doing good, when you are engaged in serving out of love and expressing your affection, someone, I would bet you are one of the happiest and fulfilled person. Because you can spend your whole days and months in your luxury room. I don't feel the joy of a person sincerely expressing affection and service to others would really fulfill the heart of someone like Mary. I'm sure sinabi ko na po sa inyo ito, pero sasabihin ko uli, dahil favorite ko po ang santong ito. Australian po siya. Ang pangalan niya, Sister Mary MacKillop. Santo po siya, Santa, the first and only saint of Australia. Mga 3 years old na saint pa lang. At least tayong mga Pilipino, nakailang santo na po yata tayo. Mas marami tayo sa Australia. Pero ang ganda po ng quotation dun sa room kung saan po siya nire-recognize ngayon sa Australia. Nakalagay po dun sa room niya, sabi niya, ni Sister Mary MacKillop, a saint of Australia. May you find happiness in making people, may repeat, may you find happiness in making other people happy. May repeat, may you find happiness in making other people happy. Can we repeat that? Tayo po lahat. May you find happiness in making other people happy. Isn't it wonderful? Ang kaligayahan ko ay makita kang masaya, sincerely. And maybe that's the sincere joy of Mary. Her simple joy of making Elizabeth feel the love and affection of her presence. It has nothing to do about her. Alam niyo po, lalong hindi nagiging masaya ang tao pag masyadong conscious sa sarili niya. It's about me, it's about how I look, it's about what I wear, it's about how people would say something about me. That is a very dangerous trap to seek our fulfillment and happiness in life. But when you can go out of yourself, you find real happiness. And Mary, though she is happy, she is responsible. Mayroon pong isang Jesuit priest, parati niyang sinasabi sa amin, I want you to be responsible and yet carefree. Medyo parang antithesis yata yun, no? I want you to be responsible and be carefree. Parang after doing your best, be responsible, ha? After doing your best, sabi nga, you allow God to do the rest. You be responsible, hanggang kaya ng kaya natin, and then be free, be happy. Sana matulog kang maayos. After doing our best, give the Lord the time to fulfill all that we have done. My dear friends, I pray for all of us as we prepare for Christmas. May we find happiness the merry way, the way of the Magnificat, a happiness that comes from a grateful heart, the happiness that appreciate even the simple things that we have. Sabi nga, a great party starts with a happy heart. A great party starts with a happy heart. Hindi po nakukuha sa games, hindi po nakukuha sa exchange gift, hindi po nakukuha sa magandang MC o masarap na pagkain ang masayang party. Marami pong Christmas party, ne? Ako rin, nakarami na po Christmas party. But I noticed, sa mga taga St. Jude, hanggang kita lalamangga, chula keng garay. Ano kasaya?
Nang kayo mag-exchange gift la, para pareho lang mo dadalan. Ay, kalupa daw ret ang basong dadala ko nga. Pero gyudang pasaya ni sarili ko. Sinasabi ko po sa mga organisasyon dito, kung kayo mismo kaya niyong maging masaya, kayo-kayo lang. I'm very sure. Because you can find happiness among yourselves. You can also make other people happy. May kasabihan po sa Latin, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. If you do not have happiness deep inside you, you cannot share it. And Mary would always have that joy deep in her heart that she can share this to Elizabeth and those around her. With love and a sense of mission, you can bear even your burdens. Sabi nga, know how to carry your burdens graciously. Because with love and sense of mission, you can carry it well. Kahit mabigat, you know the reason why, there's a certain purpose, hindi talaga magiging mabigat. Sabi nga, nasa nagdadala lang yan. Minsan kasi yung iba, konti pa lang yung problema, parang pasan-pasan na yung mundo. I'm really very appreciative and I admire a lot of people whose responsibilities are very, very, very heavy and basic. And yet, you know, you can still be smiling, encouraging, even helping and reaching out to others. I know a lot of people like this in St. Jude in our community. They have a lot of responsibility beyond their family, and yet you see them very gracious, very balanced, and also they bring happiness to other people. At gusto ko lang pong magtapos sa naranasan ko. Alam niyo po, sana hindi kayo magsawa sa experience ko nung na-stroke ako. Nung na-stroke po ako, I noticed, nagbalik sa basic ang aking kailangan. Nung na-stroke po ako, nagbalik po sa basic ang aking mga pangangailangan. Kailangan kong matulungan magbihis. Sorry po, no? Totoo po ito. Kailangan kong matulungan makatayo. Kailangan kong matulungan maligo. Sorry po, totoo po ito. Kailangan kong turuan uling sumubo. Dahil pating stroke ko po dito sa throat ko, di ako makalunok. Kaya akong pumayat. No? Kailangan akong itulak para makasakay sa sasakyan. Naka-wheelchair po ako. Tapos po, kahalahati sa mukha ko, ganyan po. Ito pong kamay ko, hindi ko nagagalaw. Masakit po pag ginagalaw nila. Parang nakaipit. Nakakaya yung tinetherapy ka. Tapos dati po kasi nagdo-doctorate ako. Ginagawa ko na lang ang thesis ko, doctorate. Sa Development Academy of the Philippines. Kasi nasa university po ako. From master's to doctorate. Social ng konti, no? Sa Ortigas. Sabi ko dun sa nagte-therapy sa akin, nung una pong te-therapy ako, hindi ko man mabuksan ang kamay ko. Tinatali po yung lapis na malaki sa kamay ko. Alam niyo yung bata tayo? Dinalagyan ng goma kasi nahuhulog. Alam niyo po, medyo naiiyak man ako. Tinuruan po akong paano first line. Sabi ko dun sa nagte-therapy, biniro ko siya. Alam mo, dito sa Cardinal Santos, nasa bandang Green Hills po yun, no? Doon sa kabila, sa Ortigas, nagdo-doctorate ako. Sumusulat ako ng thesis, sabi ko. Dito naman sa kabila, sa may Ortigas, sa kabila ng Ortigas, nagbalik ako ng kindergarten, sabi ko. Don't worry, Father, makakabawi ka rin, sabi niya. And you know, minsan gabi, nagising yung nanay ko. Kala niya, anong nangyari sa Ma! Oh, ninano ka, Father? Ninano ka? Kasi natutulog po ako sa bahay namin. No? Gamat ko, gagalo ko na oh. Oh, gagalo na Binuksan nung ilaw ng nanay ko, wapin, gagalo na yung gamat mo. Kasi alam kasi dyan mo resunod, kasi katira yan. Gagalo na yung gamat ko. You know, babaw ko. Pero you know, I could never measure my happiness in those simple things. When you go back to the most basic struggles in your life,
Yung hindi ka makatulog, tapos makakatulog ka. Masakit, pero ngayon wala na. Ngayon nakakatayo ka na. You realize how blessed you are. How blessed you are. Now where you can run. Now where you can jump. Now you can go around as healthy as you are. Go and praise the Lord with Mary. Sing the Magnificat out of your grateful heart. And may God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.